Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Bago nga magpasko, nag-trending at nag-viral ang kwento ng missing bride na si Shera Diwan. Ilang araw at linggo nang nag-aabang ang napakaraming mga Pilipino na sana ba si Shera. Pero matapos ang 19 na araw, sa wakas ay natagpuan na ang missing bride na ligtas. Ating ang alamin kung ano nga ba talaga ang nangyari sa missing bride na si Shera at kung saan siya nagpunta at ano ang kanyang update at bakit ba tila may kumakalat pa ng mga haka-haka na tila dinukot pa ang dalaga. Ang nawawalang babae nga ay kinilalang si Shera Diwan, 30 years old. Nagmula si Shera sa North Fairview, Quezon City, pero ang kanilang pamilya ay mula talaga sa Romblon. 6 na taon na siyang nagtatrabaho bilang bookkeeper sa kumpanyang UpCloud Accounting. Pero kalaunan naging work from home na rin ang setup ng trabaho ng babae. Ang karelasyon nga ni Shera ay kinilalang si Mark R.J. Reyes, 31 years old at isang IT engineer. Sa mga larawan nga sa social media, kitang-kita ang pagmamahala ni Shera at RJ sa isa't isa. Nagpunta na din ang dalawa sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Hilig nga ni Shera at RJ na gumawa ng mga video at ipinopost ito sa kanilang TikTok account. Nananampalataya naman ang sentro ng relasyon ng dalawa at dumadalo sila sa mga pagtitipon ng Christ Commission Fellowship. At ito ngang January 2026, 10 taon na ang relasyon ni Shera at RJ. At December 25, 2023, nang ni-level up na nga ng lalaki ang relasyon niya sa dalaga. Sa mismong araw ng kaarawan ng ama ni Shera, uhod si RJ sa harap ni Shera at inaya nga ang babae na magpakasal. Naghiyawan naman sa tuwa ang buong pamilya ni Shera habang nagpropose si RJ. At syempre, sumagot nga ng yes si Shera. Magmula nga noon, inisikaso na ni Shera at RJ ang lahat ng detalye tungkol sa kanilang napipintong kasal. Sa prenup video nga ni Shera at RJ, nagbigay na mensahe ang babae sa kanyang fiancé. Ay nga kay Shera, ipagpapatuloy nila ni RJ ang kanilang relasyon kasama ang Diyos. Ibigay na nga lamang nila ang kanilang mga plano sa Diyos. Sinabi pa ng dalaga na wag daw sila mag-overthink ni RJ. Pasalamat pa ang babae sa pagtanggap sa kanya ni RJ. December 10, 2025 nang natanggap ni Shera ang kanyang wedding gown. Matapos nga sukatin ng babae ang kanyang trahe de boda, nagdesisyon si Shera na bumili ng sapatos sa mall malapit lamang sa kanilang lugar. Pero simula nang umalis si Shera sa kanilang bahay, halos 3 linggo siyang hindi nakita o nakasama ng kanyang pamilya at fiancé. Dahil ang bride-to-be na si Shera ay bigla na lamang nawala na parang bula. Sa kahit anong paraan, hindi makontak si Shera ng kanyang mahal sa buhay. Miski nga sa araw ng kasal ni Shera ni December 14, hindi umuwi ang babae. Nag-trending nga sa social media at nag-viral sa mga balita ang pagkawala ng bride-to-be. Kumalat nga ang missing person banner ni Shera at ang mga post ng kanyang pamilya na nananawagan ng tulong para mahanap ang dalaga. Maraming ang tao ang nagtaka sa misteryosong pagkawala ni Shera. Meron namang hindi nalungkot at nag-alala sa bride-to-be. Subalit ang higit nga na apektado sa lahat ay ang fiancé at pamilya ni Shera. Tila madilim na bangut nga ang kanilang dinana sa pagkawala ni Shera. Isang interview nga ng ama, ina at kapatid ni Shera, lahat sila ay nagsusumamo kay Shera dahil labis na ang pag-aalala ng kanilang buong pamilya. Ang fiancé nga ni Shera na si RJ ay nagbahagi ng mga nakakaantig na post sa Facebook hinggil sa pagkawala ng bride-to-be. Ayon sa isang post, sinabi nga ni RJ na kahit hindi na daw matuloy ang kasal, basta lamang makauwi ng ligtas si Shera. Ang pamilya nga ni Shera ay humingi ng tulong sa mga pulis para mahanap ang babae. At sa investigasyon ng mga otoridad, lumalabas na ng December 10 bandang 1:00 ng hapon, huling nag-text si Shera kay RJ para sabihin na aalis na siya papunta sa Fairview Center Mall. Iniwan nga ng babae ang kanyang cellphone para i-charge ito dahil low bat. Sinurrender naman ni RJ ang cellphone ni Shera sa mga pulis. At kalaunan, sumailalim na din ang laptop ng babae sa forensic examination upang mahanap ang mga huling kausap niya o ang kanyang mga galaw bago siya nawala. Nagsagawa na din ang mga otoridad ng backtracking ng mga CCTV sa kanilang lugar para malaman kung saan nga nagpunta ang dalaga. At ito nga ang pagkakasunod-sunod ng mga CCTV kung saan nakunan si Shera. December 10, bandang 1:00 ng hapon nang nakunan ang dalaga na naglalakad sa CCTV sa kanilang eskinita. Siya ay nakasuot ng itim na jacket,
itim na pants at puting sapatos. May hawak din ang dalaga na tumbler at isang maliit na wallet. At bandang 1:30 naman ng hapon nang tumawid si Shera sa Arthur Street. Hapon ng araw na iyon nang nahagip si Shera naglalakad sa Petron Gasoline Station sa Atherton. Nakita din si Shera na dumaan sa tapat ng isang fast food chain. At December 13, sa malabong kuha ng CCTV, isang tao na may katulad ng damit ni Shera ang nakita sa video na sumakay ng isang bus. Hindi sigurado ang mga pulis kung si Shera nga ba ito dahil masyadong malayo ang kuha ng video. Gayunpaman, hinanap ng mga kapulisan ang bus para makumpirma kung si Shera nga ba ang sumakay ng bus. Balit walang nakuha ang CCTV footage sa nasabing mall na pinuntahan ni Shera dahil sira umano ang CCTV sa entrance at exit ng mall. Nag-alok nga din ng pabuyang 150,000 pesos ang pamilya ni Shera para siya ay mahanap. Ngunit bigo silang makakuha ng impormasyon sa bride-to-be. Ayon sa mga pulis, wala namang indikasyon na kidnap for ransom ang nangyari sa dalaga sapagkat walang kumontak sa pamilya niya para manghingi ng ransom money. Bukod doon, wala ding senyales na may foul play sa pagkawala ng dalaga. Kaya nga malaking palaisipan sa mga pulis at sa lahat kung ano nga ba ang sinapit ni Shera. Iba naman ang mga teorya ng mga netizen kung ano ba talaga ang nangyari kay Shera. Ayon sa kanila, runaway bride umano ang babae. May nagsabi naman na dumana si Shera ng cold feet kaya umatras ito sa kanilang kasal. Ilan namang mga netizen ang nagsabi na maari umanong stress sa pamilya ang dahilan kung bakit gustong magpakalayo-layo ng dalaga. At ilan nga sa mga nag-comment ay sinabing baka may ibang mahal ng lalaki si Shera kaya hindi siya sumipot sa kanilang kasal. Naging sentro naman ng atensyon ng mga netizens ang fiancé ni Shera na si RJ na siyang itinuturing na person of interest sa pagkawala ng bride-to-be. Ayon kasi sa mga netizen, para sa kanila ay kaduda-duda si RJ at tingin nila ang lalaki ang responsable sa pagkawala ng dalaga. Giit naman ni RJ wala silang naging pag-aaway ni Shera bago ito nawala. Sinabi din ng lalaki na bago nawala si Shera, tinanong siya ng babae kung pwede ba siya mag-resign lalo na at plano nilang magkaanak. Ayon naman sa kapatid ng dalaga, 2 beses nang nawala ng cellphone si Shera. Kaya iniwan na lamang ng babae ang cellphone niya dahil malapit lamang ang pupuntahan ni Shera. Base naman sa forensic examination ng cellphone at laptop ni Shera, posible siyang may financial distress dahil kailangan niya ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang ama at maging ang gastos para sa kanilang pagpapakasal. Pero ginit naman ni RJ na hindi financially distressed ang kanyang fiancé. Gastos daw kasi sa gamutan ng tatay ni Shera ay cover ng HMO ng babae. Habang ang mga gastos naman sa kasal ay hindi problema dahil napag-ipunan na ito ni na RJ at Shera. Inilabas naman ng QCPD ang ilang chat ng nawawalang bride-to-be na si Shera. Sa mga mensahe nga, mababasa na nagsisorry si Shera kay RJ at sinabing magulo lamang ang kanyang isip ng araw na iyon. Sa sunod na chat, humiling ulit si Shera kay RJ ng pasyensya dahil napakaklingi daw ng babae sa kanyang fiancé. Hindi maipaliwanag ni Shera ang kanyang pinagdadaanan lalo na at siya ay natutorn tungkol sa kanilang kasal. Sa hula naman ni Jay Castura, buhay pa umano si Shera at uuwi din ito kapag siya ay ready na. Samantala, kinumpirma naman ng maid of honor ni Shera na talagang dumadanas ng financial distress ang bride-to-be. Iyan ay base nga sa sinumpaang salaysay ng maid of honor ni Shera kung saan isiniwalat niya na ang personal na alalahanin na matagal nang kinikimkim ng dalaga. Sa kanyang pahayag, ikinuwento nga ng babae na si Jackie Lou na labis umano ang stress ni Shera habang ginagamot ang kanyang ama, lalo na at umabot na ang HMO card ni Shera sa limitasyon nito. Dahil dito, naramdaman umano ni Shera na kulang ang suportang natatanggap niya mula sa kanyang pamilya na bagay na lalong nagpalalim sa kanyang pag-aalala. Idinagdag pa ni Jackie Lou na madalas ikwento ni Shera kung gaano kahirap pumasok sa pag-aasawa habang sabay-sabay na iniisip ang mga problemang pinansyal at personal na tila isang pahiwatig na ang nalalapit na kasal ng dalaga ay hindi lamang saya ang dala, kundi tila mabigat na pasanin. Sinabi daw mismo sa kanya ni Shera na mahirap palang ikasal na madaming iniisip. Ibinunyag pa ni Jackie Lou na hindi ito ang unang pagkakataon na bigla na lamang umalis si Shera. 10 taon na ang nakakalipas bago pa ang relasyon nito sa fiancé niyang si RJ, naglaho rin umano si Shera at bumalik na lamang matapos gumala ng ilang oras. Nagsumiti rin ng sinumpaang salaysay ang wedding coordinator.
At dito nga sinabi ang mga problema sa wedding arrangements, kakulangan sa pera at paggamit ni Shera ng GCash. Subalit sa dami ng araw na dumaan, hindi nawala ng pag-asa si RJ at ang pamilya ni Shera na muli nilang makakasama ang dalaga. At ang lahat nga ng kanilang panalangin ay dininig naman ng Panginoon. December 29, 2025, araw ng Lunes, pasado 2:00 ng hapon, lumabas ang balita na patungo na ang mga tauhan ng QCPD Police Station 5 kasama ang kapatid ni Shera at si RJ papuntang Pangasinan para sunduin sa kanyang kinaroroonan ang missing bride. Sa isang chat naman ng netizen kay RJ, pasado 12:00, sinabi nga ng lalaki na natagpuan na si Shera at papunta sila sa lokasyon nito. Ayon sa balita, tanghali ng December 29, nang natanggap ng mga pulis ang report na nakita si Shera sa bayan ng Pangasinan mula sa isang concerned citizen. Pagpunta nga ng mga pulis doon, positibong si Shera nga ang kinilalang babae. Agad bumiyahe ang pamilya ni Shera pabalik ng QC ng araw na iyon. Alauna nga ng December 30, mainit na sinalubong si Shera ng kanyang pamilya at mga kaanak na labis ang pag-aalala nang siya ay nawala. Ayon sa isang lalaki na nakakita kay Shera, sinabi raw ni Shera sa kanya na isinakay siya sa isang van at ibinaba sa lugar kung saan siya natagpuan. Gayunpaman, hindi pa ito kumpirmado sa ngayon at patuloy pa ding bine-verify ng mga pulis. Ayon nga sa mga otoridad, aalamin nga nila kung sa pilitan bang isinakay si Shera o hindi sa van. Maging ang ruta nga ng van na sinakyan umano ng missing bride ay kanilang iimbestigahan. Sa ibang balita, nahanap na umano si Shera sa tulong ng isang rider na nagmalasakit sa kanya nang nakitang pasuray-suray sa kalsada ng Pangasinan. Parang wala daw sa sarili si Shera kaya agad niya itong dinala sa pinakamalapit na barangay hall sa isang bayan ng Pangasinan. Agad namang inasikaso si Shera ng nasabing barangay. Nag-aabang po kasi ako. Mahihain po kasi talaga ako. Nag-aabang po ako na mahihain po sa akin. At ako po si Kuya. Si Shera ay pinakain, pinaliguan, binihisan at pinatulog. Maayos naman ang kondisyon noon ni Shera nang datnan siya ng mga pulis. Pero madalang siyang magsalita at hindi gaanong responsive sa mga tanong ng mga pulis na mga oras na iyon. Inaasahan nga na mas makakukuha pa ng mas malinaw na detalye ang mga pulis kapag nakapagpahinga na si Shera at kung handa na itong magkwento ng mga nangyari sa kanya. Dahil dito, teorya nga ng mga netizen baka daw na-hypnotize si Shera kaya wala siyang ka-idea sa mga nangyari. Sumailalim nga sa initial medical evaluation si Shera matapos niyang sabihin kakaranas siya ng pagsusuka. Lumalabas na tila ilang araw na halos tubig lamang ang iniinom ni Shera at kamakailan lamang siya muling kumain. Ayon nga sa mga otoridad, ang kondisyon ng dalaga ay posibleng acid peptic disease o dyspepsia. Ito ay kondisyon kung saan bigla na lamang ang katawan ng tao ay hindi matagal na kumain tapos biglang kakain. Bigyan nga si Shera ng angkop na gamot at pinayuhan ng tamang pagkain at magpahinga. Ang balita naman, sinabi na nagbibigay na ng kaunting salaysay si Shera hinggil sa mga nangyari. At ayon nga kay Shera, totoong nagpunta siya sa Fairview Center Mall para sana bumili ng sapatos. Subalit wala daw siyang napili doon. At tumugma nga ito sa unang lumabas na balitang may sales lady na nakakita kay Shera sa FCM. Pagkatapos lumabas si Shera ng isang mall at sumakay sa isang van para lumipat sa Ever Mall. At base nga sa Google Map, ang Fairview Center Mall papuntang Evergotesco Mall Commonwealth ay tatagal ng 36 minutes kung public transport ang sasakyan. Sinabi ni Shera na bukod sa driver ng van, may dalawa pang ibang lalaki sa loob ng sasakyan na nakasabay niya sumakay sa sasakyan. Ang mga sumunod nga na nangyari ay hindi na inilahad ng malinaw ni Shera. Pero ayon sa kanya, nang nagising o natauhan na siya ay nasa Pangasinan. Hindi nga maipaliwanag ni Shera kung paano siya nakarating ng lugar na iyon. Wala pang konkretong police report ang pulisya hinggil sa sinapit ng dalaga. Mag-aantay daw sila kung kailan pwede na magsalita ang bride-to-be. At pagdating nga ni Shera mula Pangasinan, agad siyang dumiretso sa iskinitan ng kanilang bahay. Mainit siyang sinalubong ng kanyang pamilya na matagal lang naghihintay at nag-aalala sa kanya. Sa isang maikling video ni Shera, makikita siyang may hawak na papel, tila mapa. At ayon kay Shera, aminado siyang mahiyain at nahihirapan siyang humingi ng tulong sa mga panahon na iyon. Sabi nga ni Shera, nag-aantay siya umano na masasakyan nang dumating ang rider na tumulong sa kanya. Git pa ni Shera, hindi niya inaasahan ang mga pangyayari.
Wala daw kasi siyang pera ng mga oras na iyon kaya sinundan lamang niya ang bus pa Cubao para makauwi. Wala din daw tumitigil na bus kaya naglakad-lakad na lamang ang bride-to-be. Tinanong naman si Shera ng mga pulis kung naglakad-lakad pa talaga si Shera. Sumagot naman ang dalaga at sinabing oo at madaling araw pa siya lakad ng lakad. Nang tanungin naman ng mga pulis kung bakit hindi nagpunta si Shera kaagad sa kanilang tanggapan, inamin nitong baka hindi umano siya paniwalaan ng mga pulis at tila hindi ka panipaniwala ang kanyang kwento. Sinabi nga ni Shera na hindi niya nga akalain na kaya palang mabuhay ng isang tao na tubig lamang ang iniinom. Pero sa ibang mga balita, sinabi nila na ayon sa salaysay ni Shera, mula Cubao ay sumakay umano siya ng bus papunta sa Pangasinan. Hindi umano napansin ni Shera na naliligaw na pala siya at dito na siya naglakad-lakad sa lugar. Hanggang sa makita nga siya ng isang rider at tinulungan. Bagay nga na tila ba mahirap paniwalaan para sa ilan. Ayon sa ibang netizen, posible daw talagang itong mangyari sa mga taong may pinagdadaanan. Sinabi pa ng mga netizen na ang mga tao talagang may mabigat na iniisip, katulad ni Shera ay lakad lamang daw ng lakad kahit walang direksyon. May ilang mga netizen naman na nagsabi na posibleng kung hindi nakita si Shera, ito ay posibleng mawala at mapalayo sa kanyang pamilya at hindi na mahanap pa. May mga pagkakataon kasi na ang mga taong nawawala o ang mga pag-alagala sa ibang lugar ay may sariling pamilya at hindi na maalala kung saan sila nagmula. Ay naman sa fiancé ni Shera na si RJ, nakahiram umano ang babae ng cellphone kaya siya nakontak ni Shera. Gulat na lamang umano si RJ nang nagri-ring ang cellphone ni Shera na hawak noon ng lalaki. Sagutin na ni RJ ang tawag, boses ng kanyang fiancé ang kanyang narinig. Agad na ipinagbigay alam ni RJ ang impormasyon na ito sa mga pulis at sinamahan sila ng mga ito sa Pangasinan. Sabi pa ni RJ na malaki nga ang naging malaking pagbabago sa pisikal na anyo ni Shera. Medyo tuliro pa ito at wala pang masyadong maalala sa mga nangyari. Nagsorry naman si Shera kay RJ dahil hindi siya nakaabot sa kanilang kasal. Sinabi naman ng lalaki sa kanyang fiancé na hindi dapat isipin ni Shera ang kanilang kasal dahil pwede naman itong in-schedule. Tinanong pa nga daw ng mga kasama nilang pulis si Shera kung tuloy pa ba ang kasal. At sabik na sumagot si Shera ng oo. At ayon nga kay RJ, naging mahinahon siya at hindi agad nag-react ng todo nang unang nakita si Shera. Dahil gusto daw ni RJ na mailabas muna ng babae ang kanyang nararamdaman. Lalo na at iyak lang ng iyak umano ang bride-to-be. Pag-amin ni RJ, walang pagsidlan ang kanilang kasiyahan na natagpuan nila ang kanyang kasintahan bago magbagong taon. Naman sa ama ni Shera, panay umano ito hingi ng sorry sa kanya. Hiniling nga ng ama ni Shera na huwag munang interviewin ang kanyang anak dahil magulo pa umano ang pag-iisip ng babae. Naniniwala ang ama ng bride-to-be na may nangyaring masama sa kanyang anak kaya ganon ang sinapit ng babae. Hiling din niya na sana mahanap ang taong gumawa noon sa kanyang anak at magbayad ito sa batas para hindi na maulit pa sa ibang tao ang dinanas ni Shera. Ang gulo nga na may kumuha kay Shera ay patuloy pa ding iniimbestigahan ng mga pulis. Pero sa kabila ng lahat, ang importante ay ligtas na nakauwi si Shera sa kanyang pamilya at mahal sa buhay. At kasama niya ito magse-celebrate ng bagong taon. Ikaw, naniniwala ka ba sa theory ng mga netizen na baka naligaw si Shera at sumakay ng maling bus kaya ito nakarating ng Pangasinan? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!